Napakarami ng problema ng bansa sa kasalukuyan. Pero isa sa pinakamainit na issue ngayon ay itong nangyayari kay Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. At ang kanyang mga maanghang na pahayag laban sa leader ng China na si Xi Jinping. At yung kanyang caricature na ipinakita at nagbunsod pa ng marami pang mga pahayag galing kay Risa Hontiveros, kay Erwin Tulfo. At ang tanong na marami, anong nangyayari? Anong pakinabang natin dito sa mga posturing na tila kunyari ay napakatatapang nitong ating mga pinuno? Ano ang kaugnayan nito o epekto nito sa ating kaugnayang panlabas ng ating bansa o yung ating foreign relations? Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan po natin yan. Kamakailan lamang ay lumabas nga itong video ni Tariela na kitang-kita kung saan siya nagsisinungaling. Sinabi niya noong una na hindi daw niya binanggit yung pangalan ni Xi Jinping. Pero lumabas na sa kanyang pagtatalakay kung saan ginamit niya yung kanyang PowerPoint presentation na may larawan ng caricature ni Xi Jinping ay ilang beses niya ang binanggit ang pangalan nito. Na tila diretsang pantutuya sa presidente o leader ng People's Republic of China. Nag-react dito ang China sa pamamagitan ng kanilang embahada at nag-file ng diplomatic protest. Pero tila tahimik ang Malacanang tungkol dito at sa huling pahayag ni Claire Castro, parang sinasabi niyang sinusuportahan pa nila ang deklarasyon na ito ni Tariela. Ang pahayag ng mga senador kagaya ni Risa Hontiveros at saka ni Erwin Tulfo ay lalong nagpapaigting at nagpapainit ng diskusyon na ito tungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Ano ang buting idinudulot ng mga pahayag na ito sa ating panlabas na kaugnayan, foreign relations, lalo na sa China? Diretsong sagot, wala. Lalo lang niyang pinapalala ang sitwasyon natin. Ang foreign relations po ng bansa ay dapat na isinasagawa laging may kaugnayan at kadikit at may koordinasyon sa Department of Foreign Affairs. Iyan po ang formal na ahensya ng pamahalaan na dapat ay nakikipag-ugnayan sa mga karating nating mga bansa, kagaya po ng China. Hindi dapat nagpapahayag ang sino mga iba pang empleyado ng pamahalaan na opisyal, kagaya ni Tariela, sapagkat siya ay miyembro at spokesperson pa ng Philippine Coast Guard, bahagi ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. At ang mga maanghang na pahayag nito ay tila nagbabadya o tila ba nag-iimbita ng mas malalim na kaguluhan. Iba po yung magpa-file ka ng diplomatic protest, iba yung mangiinsulto ka ng pinuno ng ibang bansa. At sa ginawa po ni Tariela bilang spokesperson, ay hindi niya po binabanggit ito sa kanyang pribadong kapasidad, sapagkat siya ay spokesperson ng Coast Guard. It seems as if ang kanyang deklarasyon, ang kanyang pahayag, ang kanyang pag-iinsulto sa presidente ng China ay mayroong imprimatur o kaya ay pagpayag ng Malacanang. Ano ang implikasyon nito sa atin bukod dun sa diplomatic protest? Well, China can now escalate further yung kanilang actions laban sa atin, either in the political or in the military front. Sa katotohanan, kung aaminin natin talaga, wala tayong ilalaban sa China militarily. At yung ating chief ng AFP, ng Chief of Staff, ay sa hindi maintindihan kadahilanan, nagpahayag pa na kaya daw nating labanan ang China ng 30 days lang. Anong klaseng pinuno ng militar ang magsasabi ng kanyang kahinaan sa kanyang potensyal na kalaban? Parang sinabihan natin yung ating kalaban, hanggang round 2 lang ako ha. So ang gagawin lang ng kalaban natin, patatagalin ito hanggang round 3 kasi alam na ikaw ay babagsak na. Ganyan kastupido ang polisiya, ang paglalarawan ng ating mga militar sa ating mga kakayanan. Imbis na papaniwalain ng kalaban na mas malakas tayo kaysa sa kanilang inaasahan, idineklara na nila na hanggang 30 araw lang tayo. Kaya ang China, alam na nila ang gagawin nila sa atin. Sa ating relasyong panlabas sa ibang bansa, importante lagi na ang iniisip natin ay yung posisyon muna ng Pilipinas. Hindi ng Estados Unidos, hindi ng kung sino mang mga bansa.
Pilipinas muna ang ating pinag-uusapan. Sabi ko nga noon pa, the strongest foreign policy is a strong domestic policy. Nagkakamali ang maraming mga tao kung iniisip nila na ang Estados Unidos ay ating kaibigan. Kailanman hindi natin naging kaibigan ng Estados Unidos. Sila ay ating mga mananakop. Sila ay ating mga military allies, pero hindi natin sila kaibigan. Walang tunay na kaibigan ang Amerika. Kahit nga ngayon makikita nyo sa kanilang panlabas na relasyon at pati ang mga kanilang kakampi sa NATO ay kanila ding inaaway. Kaya nagbuo si Donald Trump ng sarili niyang panibagong grupo, yung Board of Peace, na apparently ay magkakaroon ito ng diretsong conflict with other members of NATO and the United Nations. Makikita nyo dito sa paggulong ng politika sa mundo, kahit sa kasalukuyan at noon pa, ang Amerika ang isinusulong niya ay ang kanyang personal na interes. Kaya dapat ang Pilipino ang isinusulong din ay ang ating personal na interes at kapakanan. Sa lahat ng bansa sa Asia, mayroon pong conflict ang China. Pero tayo lamang po ang bansa na sumasandig sa Amerika para sa ating depensa. Ang Vietnam, ang Thailand, ang Malaysia, ang Indonesia ay sa sarili nila umaasa. Pero tayo, para tayo mga tuta na kailangan sunod ng sunod sa mga Amerikano. At tila ba para sa akin, ang paglalarawan na ito nila Tariela at ng membro ng mga AFP, pati nila Gibo Teodoro sa kanilang mga pahayag noon, ay para bang iniimbitahan nila ang China sa isang giyera na alam naman nating hindi natin kakayanin. Mas masidhi po ang pagtutol ko sa isang digmaan laban sa kahit na anumang bansa, kagaya ng China. Sapagkat ako po ay nandito sa Bataan. Ang Bataan po ay karating ng Maynila. At kung magkakaroon po ng giyera, one of the primary targets will be Metro Manila at saka ang Bataan. Metro Manila because this is the financial center. Ang Bataan sapagkat nandito mga agro-industrial and military complex. Ito po ginagawa ang mga bala. Nandito po yung Bataan Refining Corporation ng Petron. Nandito po yung mga power plants. At marami pang mga industriya na kakailanganin para makipagdigma tayo. Kaya kung ako ang China at tayo ay lulusubin nila, uunahin ko ang Bataan at ang Maynila. Sino magdedepensa sa amin dito? Si Risa Ontiveros, si Tulfo. Ang ating mga pinuno ay mga hangal kung sila'y naniniwala na mananalo tayo sa isang digmaan laban sa China. Kailanman, hindi po yan mangyayari. Kaya tama ang polisiya noon ng dating presidente na imbis na painitin natin ang pakikipag-away sa China, pilitin natin na paigtingin, paayusin ang ating ugnayan sa kanila. Dito manggagaling ang tunay na kaunlaran sa pamamagitan ng tunay na kapayapaan. Ang Estados Unidos ay maaari pa rin natin maging kaalyado, pero hindi ibig sabihin nun kailangan natin maging kaaway ang China. At ang posturing na ito ng Malacanang, nila Tariela, ng Coast Guard, nila Risa Ontiveros at saka nitong sila Erwin Tulfo, wala pong buting idinudulot sa ating bansa. Lalo lang po nila tayong inilulugmok sa kawalan. Pero sa aking sapantaha, opinion ko lang naman ito. Tila ba parang sa desperasyon nila ay mas okay sa kanila na pumasok tayo sa isang digmaan upang manatili lamang sila sa kapangyarihan. Sana naman po ay hindi, sapagkat kung ninakawan na nga ang taong bayan, ayun ay papatayin pa tayo sa pamamagitan ng pagpasok sa isang digmaan upang manatili lamang sila sa pwesto. Tayo po ay patuloy na sumali dito sa diskurso nito. Mag-participate po tayo, pero patuloy tayong mag-aral. Sapagkat alam nating lahat, ang lahat ng mga iskumbro, alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.